Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero wait lang, nais ko lang tong ilaw. Nga pala, itong video natin ay nahahati sa dalawa. Una, itong gagawin ko ngayon, prediction. Yung pangalawang part, collective reading. Okay? Kaya lang yung ilaw. Ano ba ito? Ito naman, may ilaw din dito sa part na ito. Kaya lang, didilim naman. Anyways, ganyan na nga lang. Mamaya ko na ayusin. Kasi lumipat ako ng pwesto kaya naiba yung arrangement ng mga equipment ko dito. Tulad niyang ring light. So, game, magsimula na tayo. Anong meron? Wow! May 9 of Pentacles pala dito, Saka, Knight of Cups. At ang huli ay 9 of Cups. Pero usually, pag ganyan may umuulit na number, pinag-isa ko na lang yan para mabilis. So, sa period na to, tingin ko, para doon sa mga single, magiging masaya sila dito. Kasi may darating sa buhay nila. Maaaring newfound friend o new love interest. Ganon. O, who knows, baka soulmate na nila yon. Doon yun sa single. Ngayon, sa mga in a relationship, may darating na opportunity, pero kapag deserve nyo ang tungkol dito, so sabihin natin in-effortan, dun siya darating. Pero kung walang effort, di walang darating kasi walang reward ba. So, kailangan ng effort para magkaroon ng award, reward. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagkakabati-bati. More like sa relationship. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung gusto ng pagbabago sa relationship, sabihin natin naging boring, or yun nga, lagi nag-aaway, magkakaroon ng improvement kung may effort na gagawin sa part ng iba sa inyo. Anyways, punta tayo dito sa susunod. Ay, teka, hindi ko makuha isang card. Teka, eto. Nag-iisa na nga lang, di pa makuha. Buti na lang. May kuko pa ako. Kasi bala ko na maggupit. Anyways, magsimula na tayo. Ibang senaryo. Teka. Dapat pala yung isa na lang ginamit ko. Sige na nga.
Eto, may paparating ulit. Kasi may kabayo. Basta may kabayo, may darating. More like about money. Okay? Baka magkapera ang iba sa inyo, or mabayaran ng mga dapat bayaran, or ma-process na yung loan kung nagpo-process. Salary loan, cash advance. So, ewan ko kung anong pinaprocess na pera, pension. Ano ba bang perang pwedeng pag-usapan? Or baka may umutang sa iba sa inyo. Ito na, may magbabayad. Or sabihin natin kayo yung umutang, di may pambayad na kayo. Ganun lang yun. So, may news about money. So, regardless kung good or bad to, basta may news or information regarding wealth or money. Ngayon, ibang case, kung dito literally about money, salary, investment, baka tungkol to sa tama ba uncle? Lalaki baka uncle to. Uncle o anyone na lalaki na may trabaho or mayaman. Lalaki. So, sabihin natin may trabaho partner at long distance, o di sa kanya to galing. Basta lalaki. Lahat na ng klaseng lalaki. Sasama din nga dyan yung boss, brother, kakilala. Basta lalaki. Information, makasave ng information, news o gossip. Ang iba sa inyo tungkol sa lalaki na lang in general. Hindi ko na bubosisiin kung sino. Basta lalaki na lang kasi masyadong malawak. Or siguro yung news ay all about may someone na naging maluho, materialistic, or alcoholic. Baka yun yung gossip. Pwede rin kasing ganun. Na mababalitaan na lang ng iba sa inyo. Ngayon, ito naman, ibang case o scenario. Ito sana dapat pala yung una. At yung isa yung clarifier cards, kaya lang naiba yung setup. Ano to? Bone? Spider? Bone spider. Well, ang dating sa akin sa period na to, may bone kasi so more like may tinatago. May itatago pa lang or ma-reveal na sikreto. At ito'y babaeng energy. So, either siya yung magtatago ng sikreto or matagal niya ng sikreto to na tinago niya pero for some reason sisingaw o ma-reveal, malalantad. Again, babae yung energy dito. Or ibang case ay may babaeng magta-try na mag-move on sa something or someone na malatoxic. Ngayon, mahaba pa palang oras. Dagdagan na rin natin to. Well, sa case na to,
magiging challenging ang buhay ng iba sa inyo. Kaya lang kasi sa tindi ng problema, baka mag-lead sa separation. So, pwede pang maiba yung mga pinagsasabi ko dahil ika-clarify natin. Ano ba ito? Ito na naman yung pera. At pala na tinanggal ko. Nakalimutan ko tanggalin eh. Yung mga nagamit ko kanina. Ano kaya yun? Ay, ito. Akala ko nung una ito ay child. Kaya naman magkaiba, 30. Akala ko ito yung nire-represent ng card, itong child. Yung pala yun. Yung bulaklak, hindi kasi siya mukhang lily. Dahil kulay violet siya. Ay, well, ang case na to, baka magkasakit ang iba sa inyo. So, magmumukha na tong unexpected expenses. Dahil nga magpapagamot ang iba sa inyo or kakilala nyo na kailangan nyo suportahan financially. Dahil sa medicine. So, doon mapupunta yung pera. Sa unexpected emergency. Baka nga magkasakit o may ma-hospitalize or may surgery. May mangyari sa period na to, whether sa inyo mismo to, hopefully hindi. Or kung hindi man tumama sa inyo to, baka may mabalitaan ng iba sa inyo na tungkol dito, na yun nga, biglang nagkasakit, naubos ang savings, or mahalang gamot, na laki ng nagastos, ganon. Or biglang ang sinugod sa emergency or na opera, alin man dyan. Probably matanda, lalaki, lolo na siguro to, mga 60 ba to, 50 na lang. Ang edad nito ay 50 to 50 pataas na lang. Or kung di man to literally matanda, regardless ang gender, baka mukhang matanda na. Di ba may mga taong bata pa pero mukhang pinatanda na agad ng panahon dahil sa dami ng stress sa buhay. So, ganun ang dating. Wala na maisip eh. Anyways, ilang minuto na ba to? Ay, 13 na pala, or almost 14. Dagdagan na rin natin ng advice card. Ito, pagsasama-samahin ko na dahil di na to ulit. Ito na yung advice sa buong period na to. Basahin ko na lang para mabilis kasi madali lang naman tong intindihin. So, sabi, when our friends encounter suffering, we can help them if we're near. Some may need a word of comfort and wala palang and. May koma pala yun. Others, just a listening ear. Hindi ko alam kung saan galing tong spur na to, pero sa kanya daw galing. Kasi yung iba dito, Bible eh.
So, yung iba hindi ko alam kung saan galing. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Nga pala, ito ay part 2 ng video ko. Collective reading. Ngayon, may ano tayo attachments, third parties, peers, influences, abandoned, left out, walked away cold, foundation established, family security. So, dito pa lang mayroon na tayong idea na may pamilyado. Okay? Ngayon, iniwan sila, ipinagpalit o nilayasan dahil sa presence ng third party. Okay? Kuha pa tayong ibang detalye. Ngayon, teka, baba ko lang. Kasi may ilaw May ilaw sa part na to. Divine Masculine, Young Masculine, Energy, Ecstasy, Chasing Thrills, Excitement, Good Time, Silence, Frozen, No Words, Stone Wall. So, sa case na to, mukhang lalaki. Lalaki yung nang iwan o nagkaroon ng third party. Kasi siya yung naghahabol dito ng thrill. Siya yung gusto na excitement at good time. Ngayon, since katabi naman niya to, baka energy niya na rin siguro to. Malamang-lamang. Siya lahat yan. Ang dating kasi, sabi dito, silence, frozen, no words, stone wall. Kung baga, literal na nilimot na nung lalaki. Pwede rin palang babae ito kung extrovert. Okay? Dahil energy ang basehan natin, ha? Kung baga literal na nilimot na nung divine masculine or masculine energy na lang. Yung partner niya at nandito tayong no words, stone wall. Hindi na siya nakikipag-usap. Hindi na nakibalita sa iba sa inyo kung kamusta na ba kayo, kamusta ang mga anak. Literal na naglaho ng parang bula o nagbuhay, binata or dalaga na siya at naghanap ng iba. Pwede rin naman na mini-message ng iba sa inyo, anak o mismong asawa, yung partner na nagloko, pero hindi nagre-reply. Missing zone lang or, halimbawa, tinatawagan, di sinasagot ang call. Or, maaaring binalak yung iba sa inyo. Or kayo nag-block. Pero, more like no contact na yung reading natin. Tingnan natin ano pang mabubuo nating scenario.
Well, tingin ko ito na yung energy nung niloko o victim. Ang dating kasi attached pa rin siya dun sa ex niya, although yung ex niya naghanap na ng iba, yun pa rin gusto niya. Maaring may nanligaw na or nandiligaw pa lang, pero yung topic ba ng new love malabo pa sa ngayon at nire-resist nung tao, yung victim natin. So, yung victim ay yung feminine energy. Okay? Pwedeng babae mismo o lalaki kung introvert. Nire-resist niya yung opportunity ng new romance ba? Kasi nga, attach pa rin yung energy niya dun sa ex. Di pa rin siya maka-move on ba? Ang dating conflicted siya dito. Di siya pa makapag-desisyon kung mag-move on na mga ba or mag-entertain na ng iba. At sabihin natin halimbawa, may dumarating na para sa iba sa inyo, hindi pa siya makapili. Kasi natatakot siya na baka magkamali siya ulit ng desisyon. Pwedeng ganon. So, yung scenario ba ganito. A. Scenario A. Takot magmahal ulit yung iba. Okay, nire-resist nila dito yung opportunity. Whether dumating na o darating pa lang. Yung opportunity about love. Kasi nga, ang interest niya ay nandun pa rin sa ex. Ngayon, yung scenario B ay sabihin natin may dumating na talaga. May mga dumarating kaya lang di pa siya makapili. Sa ngayon. Kung sinong sasagutin niya or jojowain. Parang di niya pa nahahanap yung tao na pwede niyang itapat sa ex niya. So, nananatili pa rin best option yung ex niya para sa kanya. Okay? Kumbaga, wala pang makatalo dun sa pagmamahal niya ba doon sa ex. Sa mga option na dumating na para sa iba sa inyo. Or siguro dahil natatakot magkamali ulit, kaya ayun. Nahayaan lang niyang may dumating hanggang sa makita na niya yung the one. Anyways, dito na tayo sa future outcome. Hindi na tong gagamitin ko. Mga kaya maganda. Ito na lang. Ang future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon. So, future outcome ay tawag dito. Sa period pa rin tatama. Okay, period na to. Mangyayari yung outcome, potential outcome. So, ang dating dito, nagtry na mag-move on na. Magtry na mag-move on na yung bida natin. Kasi ito yung ayaw sumuko eh. Ito naman ending. So, pag-give up na. At nung dalawa. Ito, freedom or release. I-release na ng iba sa inyo yung attachment, yung tawag dito. Yung tali dun sa babae. I-release niya na yung attachment ng iba sa inyo dun sa ex. So, more like ibabalik niya ang control sa sarili at tuluyan na nga mag-move on finally. Okay, ganun ang dating dito. Siguro
sasama din dyan yung point na susubukan na magmahal ng iba sa inyo, magmahal ulit. Or susubukan na mag-entertain na ng iba, or buksan ulit ang puso para sa iba. Yun ang mahalaga. Okay? Kaysa yung mas stuck pa rin siya dito. Mas mag-stay pa rin siya sa ganitong energy at mas stuck. Yun ang masaklap. Diba? Na-stuck sa sitwasyon na walang growth. So, at least dito may progress na maaaring mangyari. Kasi, finally, magdidesisyon na yung bida natin na mag-move on. At maghanap na ng iba or hanapin ng something na pwedeng magpasaya sa kanya. Hindi lang naman tao yung pwedeng magpasaya sa atin. Sabihin nating passion. Kung ano-ano activity na interesado tayo. Anyways, bago ko mag-end, lagyan na rin natin ng clue. Ito yung clue natin sa person ng Leo sa reading na to, para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi, or para sa kakilala nyo. Kasi kung hindi para sa inyo yung clue or reading, mamaya maglalagay din ako ng zodiac sign para sa kakilala. So doon muna tayo sa person ng Leo sa reading na to. Ano mga ba to? Libra. Aries. At ang huli, Taurus. So ngayon, kung hindi nga para sa inyo ng reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Ano ba ito? Sagittarius, Capricorn, ulit. Anyways, maganda ba ako dito? Wag mo na. Lagyan na rin natin ito. Isa pang clue. So, kung di man para sa inyo yung clue na lalabas, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa someone na kakilala nyo nga. O idol. So, may someone na mataba. Ganto buhok, maikli. Average ang height. So, pag sinabi mo average, may someone na nasa 5'4". 5'4 to 5'8". Kasama na rin lalaki dyan. Babae, lalaki, 5'3" na lang ba? 4, 5, 6, 7, 8. 4 na nga lang. 4, 5, 6, 7, 8. Limang pagitan. 5'4". 5'4 to 5'8". Whether babae o lalaki. Sa tansya ko lang ha. Ganyan ang dating sa akin ng average height. So, may someone na may tato. So, yung clue natin pwedeng tumama mismo sa iba sa inyo, sa person nyo, o sa third party. Kasi third party reading to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.